Ilang reforma rin ang naistutukan ng House Committee on Basic Education and Culture sa layuning mapabuti pa ang ating education pathways para sa mga mag-aaral sa ating bansa sa basic education. Ang detalye naman yan ihahatid na sa atin ni Sofia Potenciano live rin mula sa Batasang Pambansa. Sofia. Tinutukan ng House Committee on Basic Education and Culture ang ilang hakbang na makatutulong sa pagsasaayos ng curriculum ng basic education sa bansa. Bagamat ipinasa na ang Education Pathways Act noong 19th Congress, muling inihain ngayong 20th Congress ang panukala upang tugunan ng ilang issues sa K-12 curriculum. Under this proposed measure, what we are proposing is that we retain the K-12 program. Although we retain the K-12 program, after grade 10, learners are given the option to take an honors exam. If they pass that honors exam, then they proceed immediately to first-year college. They do not have to go through grades 11 or 12. Dagdag ni Committee on Basic Education and Culture Chairperson at Pasig Representative Roman Romulo, kung ayaw kumuha ng mga mag-aaral ng honors exam, may option pa rin silang ituloy ang grade 11 at 12. Hinikayat din na mambabatas ng Department of Education sa pamamagitan ng curriculum development na tanggalin at muling suriin ang kasalukuyang curriculum ng senior high school. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Janir Datukan, na isagawa na ang pilot testing ng strengthened senior high school curriculum sa halos 900 paaralan sa buong bansa. Sa ilalim ng curriculum na ito, binabasa 5 ang dating 15 na core subjects at pupunuin na rin ng electives ang grades 11 at 12. That has not gone up to the standards that we want. It has congested the curriculum. In fact, under the current setup, learners have reported to us that unless you take STEM, malilimit yung college courses that you can take. Samantala, iprinisinta rin ng Philippine Institute for Development Studies ang kanilang pag-aaral sa unang taon ng pilot implementation ng matatag K-10 curriculum, kabilang ang mga tagumpay at mga hamong kinaharap nito. We think that this is a very promising intervention. Kahit first year pa lang, meron ng measurable gains. We have better teaching quality, student achievement is generally positive, although higher grades medyo mixed. Meron lang mga challenges, for example, on poor quality of the quality of life ng mga teachers, tsaka yung mga extra challenges on resources. Princess, tiniyak ng komite na patuloy nilang isusulong ang mga reforma sa basic education upang mabigyang linaw ang direksyon na tatahakin ng education sector sa pagtugon ng issue sa school curriculum. Mula dito sa Kamara para sa Totoong Balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.